Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Bakit ang aga mong umuwi? Humila muna ng silya si Cindy bago sinagot ang tanong ng mommy niya. Naupo siya roon at kumuha ng isang stick na niluto nitong banana Q. Nadatnan niya ang mga kapatid na sina Alas at Sharona na nagmimerienda. Naroon din ang daddy nila na ikinagulat niya. Matagal na ring hindi nila nakakasabay ito sa pagkain. Cindy, may sakit ka ba? Nag-aalalang tanong ng mommy niya. Wala, mommy. Nagdalawang isip siya kung sasabihin ba sa mga ito ang nangyari kanina sa restaurant. Sa huli ay pinili niyang ikwento iyon. Dumating sa restaurant si Carlis Lee kanina. Gumawa ng eksena kaya pinauwi muna ako ng manager ko. Sinong Carlis Lee? Tanong ni Alas. Iyong kabatch ko sa St. Bridget College. Si Carlis Lee Evangelio. Iyong kahawig ni Nicole Richie, malaki ang mga mata. Umismid siya. Ano nang ginawa niya sa iyo? Ang tinig ni Alas ay biglang naging matalim. Kilala mo ba si Carlis Lee? Nagtatakang tanong niya. Hindi niya naaalalang nagkakilala ang mga ito. Nakikita ko lang iyon dati kapag may school functions kayo. Di ba, cheerleader ninyo yon? Tumango siya pero nagdududa pa rin. Bakit ito nag-stammer? Oo, cheerleader nga pala namin ang malditang iyon, sabi na lang niya. Ano kang ginawa sa'yo, anak? Tanong ng mommy niya. Ikinuwento niya sa mga ito ang ginawang eksena ni Carlis Lee sa restaurant kanina. Magkaaway ba kayo noon? Tanong ng mommy niya pagkatapos niyang magkwento. Sunod-sunod ang ginawa niyang pag-iling. Wala akong natatandaang nagkaroon kami ng pagtatalo dati. Hindi rin naman kami ganoon ka-close before. Hindi ko nga maintindihan kung bakit ganoon na lang katindi ang galit niya sa akin. Hindi ko alam kung saan nanggagaling ang kanyang galit. Ang weird. Hayaan mo na yon, anak. May mga tao talagang nasisiyahan sa pang-aapi sa kapwa nila, pang-aalo na lang ng mommy niya. Sabay-sabay silang napatingin nang biglang tumayo ang daddy nila. Umalis na ito ng kusina. Pasensya na kayo sa daddy ninyo. Marami na naman sigurong iniisip iyon, sabi ng mommy nila. Sana isipin ni daddy kung paano mababalik sa atin ang lahat ng nawala dahil sa pagsusugal niya, komento ni Sharona. Napatingin silang lahat dito. Sa kanilang tatlong magkakapatid, ito ang pinaka-vocal sa frustration nito sa nangyari sa buhay nila. Siguro ay dahil bata ito kaya wala itong preno sa mga sinasabi nito. Bakit? Angil nito sa kanila. Sharona, wag mong sasabihin yan kapag kasama natin ang daddy mo ha. Bakit? Totoo naman, di ba? Kaya tayo naghirap kasi sugal ng sugal si daddy. Nasa ganitong kalunos-lunos tayong kalagayan dahil sa kanya. Kaya ako lumipat ng school dahil sa kanya. Kaya nagtatrabaho ngayon sina ate at kuya dahil ipinatalo niya sa sugal lahat ng pera natin. Siya ang dahilan kung bakit tayo miserable ngayon. Masama si daddy. Hindi man lang niya inisip. Tama na iyan. Ipinukpok ng mommy nila ang kamay nito sa mesa. Ayokong naririnig na sinisiraan mo ang tatay mo, Sharona, isa-isa silang tiningnan nito. Kahit sino sa inyo, walang karapatang sumbatan ang daddy ninyo. Maaaring marami siyang pagkukulang pero alam ko sa puso ko na mahal niya tayo. At alam ko ring nagsisikap siyang bumawi sa atin. Walang nakakibo kahit isa sa kanila. Pero kita niya ang paghihimagsik sa mukha ni Sharona, gayunpaman ipinagpasalamat niyang hindi na ito sumagot. Na-upset nito ang mommy nila at halata namang nagsisisi ang kapatid niya. Hindi ko kayo pinalaki para maging bastos. Kung hindi niyo man makuhang irespeto ang daddy ninyo, sana ako na lang ang isipin ninyo. Pagkasabi niyon ay tumayo na ito. Napabuntong hininga siya. Lalong bumigat ang pakiramdam niya. Flower delivery, anunsyo ni Ella nang pumasok ito sa locker room. Kanino galing? Walang interes na tanong ni Cindy. Nagpapalit siya noon ng uniforme. Binibigyan mo ba ako ng permiso para tingnan kung kanino galing ito? Namimilog ang mga matang tanong nito.
Oo naman. Wala namang confidential dyan eh. Binasa nga nito ang tarheta. Cindy. Sana walang sinuman ang sumira sa araw mo sa trabaho. McCoy. Nilingon niya ito at tila tumalon ang puso niya. Tulips ang mga bulaklak, kakaiba sa karaniwang rosas na madalas niyang natatanggap. Kanino galing uli? Paos ang kanyang tinig. McCoy raw mabilis na sagot nito. Sino siya, Cindy? Otomatikong napangiti siya nang lumarawan sa isip niya ang mukha ng may-ari ng pangalang iyon, ang lalaking tumulong sa kanya sa pagpapaliwanag sa manager niya tungkol sa reklamo ni Carlis Lee nang nagdaang hapon. Lumapit sa kanya si Ella at sinuri ang mukha niya. First time yata kitang nakitang umiti dahil may nagpadala sa iyo ng bulaklak. Tama ba ako na ang ngiting iyan ay dahil sa pangalan ng lalaking nagpadala sa iyo nito? Hindi niya ito sinagot, sa halip ay kinuha niya ang mga bulaklak mula rito. Muli niyang binasa ang nakasulat sa tarhetang kalakip niyon. Lalong lumuwang ang pagkakangiti niya. I-imagine niya si McCoy habang isinusulat ang liham na iyon. McCoy ba ang pangalan ng gwapong tumulong sa iyo kahapon? Tumango siya, saka napabuntong hininga ng may pagkapanaginip. Napakamaalalahanin naman ni McCoy para padalhan pa siya ng bulaklak. Bakit naman McCoy? Ferdinand ang pangalan niya. Sabi niya, idol daw ng papa niya si Ferdinand Marcos. Naghihinalang pinagmasdan siya nito. O Diyos ko! Pag-ibig sa unang tingin ang tumama sa'yo, girl, kinikilig na tura nito pagkatapos. Iniling niya ang ulo, tinanggal ang mga sabog na isip. Pag-ibig sa unang tingin ka riyan. Tumigil ka nga, Ella. Nagpadala lang ng bulaklak ang tao. Bakit ka naman niya padadalhan ng bulaklak, di ba? Umaasa siya na walang sinuman ang makakasira sa araw ko sa trabaho. Nabasa mo naman. Hay naku, iyon na nga ang ibig sabihin on. Bakit naman siya mag-aabala pang padalhan ka ng bulaklak kung dahil lang doon? Hello, hindi naman iyon para gumastos kung iyon lang ang dahilan niya. Attracted siya sa iyo. Pinadalhan ka niya ng flowers bilang follow-up sa unang tagpo ninyo. Ibig sabihin, may intensyon siyang magkakilala pa kayo ng husto. Talaga bang ganoon sa tingin mo? Pero hindi niya isinatinig iyon. Magmumukha lang siyang excited. Isa pa, ayaw naman niyang masyadong umasa na totoo ang sapantahan ng lukaret na kaibigan niya. Ayaw niyang mag-expect. Pero sa totoo lang, Cindy, ang gwapo ng bayani mo na iyon. Papable at papalicious talaga. Kahit si Mrs. Feliciano, parang na-starstruck sa kagwapuhan niya. Tingnan mo naman, ni hindi tumanggi ng depensahan ka ni Pogi. Basta kapag may kapatid pa ang McCoy na yon, ipakilala mo ako ha? Baka sakaling maging magbilas pa tayo balang araw. Ano ka ba? Sa hitsura nun, imposibleng wala pang nobya yon. Natahimik ito. Naalala kong may kasama nga pala siya sa mesa niya noong nag-serve ako ng order nila. Sikat daw na commercial model, sabi ng mga kasamahan nating waiter. Sabi ko naman sa'yo, pilit ang ngiting sabi niya. Iyong mga ganoong tipo, imposibleng walang nobya. Pilit niyang itinago ang kanyang pagkadismaya. Sayang ang mataas niyang inaasahan. Pero bakit ka naman niya padadalhan ng bulaklak kung may nobya na siya? Ano ka ba? Hindi naman ibig sabihin ang pagpapadala niya ng flowers ay nanliligaw siya. Pinandilatan niya ito. Imposible namang ligawan ako noon. Waitress lang ako rito. Ikumpara mo naman sa model, di ba? Noon lang siya nakaramdam ng panliliit dahil sa trabaho niya. Noon lang din niya napagtanto na sobrang baba na nga ng tiwala sa sarili niya. Binago na nito ang usapan. Naalala ko, sinabi ng babaeng umaway sa iyo na dati kayong mayaman. Napatingin siya rito. Hindi ito nagtatanong. Kinukumpirma lang nito ang narinig mula kay Carlis Lee. Tumango na lang siya. Totoo ang sinabi niya. Na-bankrupt kami dahil sa pagsusugal ng daddy ko. Nawalan sa amin ang lahat. Sabi ko na nga't hindi kita kauri talaga. May dugong bughaw ka samantalang aliping sa gigilid lang ako, biro nito. Kahit paano ay napangiti siya. Pero hindi iyon sapat para mawala ang pagkadismaya na naramdaman niya kanina. Si McCoy ay meron na nobya. Kahit na hindi pa nito nobya ang babaeng nakita ni Ella na kasama nito sa restaurant ng nagdaang araw, hindi pa rin siya dapat na umasa. Isa lang siya sa mga kalalakihang nagpapadala ng bulaklak pero hindi naman talaga nagpursige para makuha siya. Kasi ang simpleng katotohanan, waitress lang siya sa Zebus, hindi ang tagapagmana nito.
Maganda man siya, sa huli, ang estado sa lipunan pa rin ang mahalaga. Bakit niya alam? Dahil dati siyang kabilang sa sosyedad na ginagalawan ni McCoy. Kahit paano ay alam niya ang takbo ng isip ng mga kagaya nito. Mabuti na rin iyong maaga pa lang ay mulat na ang mga mata niya sa katotohanang iyon. Walang siglang niyaya na niya si Ella na pumasok sa loob at magsimula na ng trabaho. Dapat na siguro nating sabihin kina mama ang tungkol sa inyo ng anak mo, sabi ni McCoy kay Gwen na nakahiga sa kama. Nanganak na ito ng nagdaang araw. Isang malusog na batang babae ang isinilang nito. Hanggang sa makapanganak ito ay hindi pa rin sila nakakapag-usap ng maayos. Mabuti na lang at wala siya sa hunteriya ng mga anak ito. Binibigyan niya siya ng oras para magbukas ng malaya. Kung pwede sana, sa susunod na buwan na lang. Kapag okay na kami pareho ng bata, sagot nito. Napabuntong hininga siya. May palagay siyang inaabuso na nito ang pagbibigay niya rito ng sapat na panahon para kusang mag-share sa istorya nito. Okay. Sa susunod na buwan na natin sabihin kina mama, pero hindi na ako papayag na hindi mo sabihin sa akin kung sino ang ama ng anak mo. Napatingin ito sa kanya. Saglit na nakiraan sa mukha nito ang lungkot. Pero kahit gusto niyang pairalin ang awa para dito, ipinasya niyang magmatigas. Kailangan mong sabihin sa akin, Ate Gwen. Alam ba niya na nabuntis ka niya? Tumango ito. May balak ka bang magpakasal balang araw? May asawa na siya, kaswal na sagot nito, napailing siya habang nakatingin dito. Sa puting kisame ng hospital suite ito nakatingin. Kung ano man ang iniisip nito, wala siyang ideya. Ibang-iba na talaga ito sa kapatid na nakasama niya noon. Malayo at malamig na ang dating niya ngayon, parang wala na siyang pakialam sa lahat ng nangyayari sa buhay niya. Pero siguradong may pangalan ang lalaking iyon. Kailangan ko na ngayon. Kapag nalaman niya ang pagkakakilanlan ng lalaki, saka na niya iisipin kung ano ang gagawing hakbang sa bagay na iyon. Sa ngayon ay sapat na munang malaman niya ang pangalan ng nakabuntis sa atin niya. May pamilya na siya. Lalo pa nga, dapat mong ibigay sa akin ang pangalan niya. Anya. Nagpipigil siyang huwag muna itong pagalitan sa pagpatol nito sa may asawa. Hindi siya makapaniwalang magagawa nito ang ganoon. Dahil lang sa pagre-rebelde nito ay magagawa nitong pumatol sa isang pamilyadong lalaki. Sa anumang paraan, malalaman ko rin kung sino ang nakabuntis sa iyo. Pero pwede mo akong pagaanin at sabihin mo na ang pangalan niya ngayon para hindi na ako maghanap, sabi niya nang makita nitong nag-iisip pa. Pakihintay mo na lang, pwede ba hanggang maging sapat ang lakas ko para harapin to? Tugon niya nang may pag-aalangan. Umiling siya. Sa palagay ko naman, sobra-sobra na ang ibinigay kong panahon sa iyo. Hindi ko naman hinihingi sa iyong sabihin mo sa akin ang lahat. Ang isang pangalan lang ang kailangan ko sa ngayon. Saglit na nakipaglaban ito ng titigan sa kanya. Pero hindi siya sumuko rito. Lumaki ang ulo nito dahil masyado nilang pinagbigyan ang pagrebelde nito. Nakilala ko siya sa kasino, sabi nito nang magyuko ito ng ulo. Napatiimbagang siya. Noon lang niya na lamang natuto na rin pala itong magkasino. Kailangan ko ng pangalan. Ang pangalan niya ay Fortunato Ambida. Sa susunod na kabanata, mabubunyag ang tunay na pagkakakilanlan ni Fortunato Ambida at ang epekto nito sa pamilya ni Cindy. Magiging mas matindi ang tensyon sa pagitan ng magkakapatid habang haharapin nila ang mga lihim at problema na dala ng pagbubuntis ni Gwen. Kaya abangan natin,